Waksyong morning! Magandang umaga, Pilipinas. Waksyong morning po sa inyong lahat. January 3, 2022. Mga ka-aksyon, muli po tayong magkakasama dito po sa programang Kia Kababaihan in Action. Ako po ito, Action Dove Tibakay, at sa Technical Department, Action Conrad Alvarez. Kamusta po ang inyong bagong taon, mga ka-aksyon? Sana po ay mag-upisa na pong maramdaman po natin yung magandang, yung ipinagdarasal natin na mas magandang pasok ng 2022 sa ating lahat. Samahan niyo po ako dito po sa programang ito, Kia Kababaihan in Action, hanggang alas 10 po tayo na umaga. Nandyan po ang ating text line 0922-852-1161, Facebook page DWCM Action Radio Pangasinan, at mga ka-action, palike and share na rin po ang aming Kia fan page. Sa masayang araw ng Monday na ito, mga ka-action, yung mga balik na sa trabaho, baka mayroon pa silang mga hangover dito sa holidays natin. Dapat maimpusan ng may baba ulit dahil balik normal na naman. Balik ulit po tayo sa ating pagtatrabaho with sana mas yung mga gagawin po natin sa ngayon ay may makita tayong konting mga pagbabago. Habang dadaan yung mga araw, mga ka-aksyon. Bago po tayo mag-umpisa sa ating tatalakay ngayong morning na ito muna, mga ka-aksyon, isa munang balita. Nagpaalala ang Eco Waste Coalition sa mga tatakbong politiko na iwasang magpako, mag-stapler, mag-attach ng kanilang campaign posters sa mga puno. Inapila rin nila ito sa campaign organizers at sa mga sumusuporta. Ganun din ay hinikayat ng Eco Waste ang Environment and Natural Resources Office na tanggalin ang campaign materials na makikitang nakasabit sa puno at bigyan ng notice of violation ang mga nasa likod nito. Dagdag pa ng grupo, ang pagsira o pag-injure sa mga puno ay labag sa Republic Act 3571 kung saan nakasaad ng cutting, destroying, or injuring of planted or growing trees, flowering plants, and shrubs or plants of scenic value along public roads, plazas, parks, school premises, or any other public ground. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programa Kia Kababaihan in Action. At dahil nga nitong nakalipas na holidays, syempre medyo sagana ngayon, di ba, mga ka-action? Dito sa atin, medyo sagana po tayo. Nitong mga nakaraang araw, dulot nga nandyan na medyo open. Open po yung mga activities po natin. Nandyan ang mga kaliwat ka ng parties. Nandyan ang kaliwat ka ng kainan, syempre. Mga handaan. So, alin doon ang pinaka natutukan nyo na kinain, mga ka-action? Yung matamis? Naku, baka may mga mamantika. Alin ba doon, mga ka-action? Baka yung iba kasi mas sabi nila ay medyo gumanda ngayon. Medyo nakakabawi na, nakapagpaletsyon pa. Itong iba nating mga ka-aksyon. So ngayon, natapos na po yan, yung mga sunod-sunod na puyat at mga parties na pinuntahan po natin at yung mga pagkain po nating matamis, mamantika, o kung ano pa man dyan, mga ka-action. It's time to detox na. Bawasan po natin yung mga naipon po natin ng mga unhealthy
na naipasok po natin sa ating katawan dahil nga sa di po nating matanggihan na mga parties at mga handaan. So kamusta din yung ating mga bulsa, mga ka-aksyon? May tira pa ba? Naisip ko tuloy, siguro kung ikaw yung taong marami kang inaanak, mga ganyan, o marami kang pinasalubungan, o binigyan ng aginaldo, naisip ko, ano kaya, pag ngayon, ayan, umpisa mo nang magtabi kaya. Kung may matatanggap ka ng sahod, itong siguro, sige, bawi ka ng February, bumili ka na agad ng ampaw. O baka may reserba ka na dyan, lagyan mo na, para pag sumapit yung December ng diba, December, ayan, hindi ka mamumroblema na yung 13-month pay mo, o kaya yung bonus mo, mauubos sa pamigay ng aginaldo para dun sa mga inaanak mo o kaya dun sa mga pamangkin, mga pinsan, di ba? Oo, unti-untiin din kaya natin para hindi na kamot ulo na ay ubos at saka hindi ka na magtaka kung saan napunta yung 13-month pay mo o kaya yung bonus mo. O sige, detox na nga natin ito mga ka-aksyon. Kailangan ding mag-rejuvenate, makabawi na yung katawan po natin. Alam po natin, inubos pa hanggang kahapon ng iba nating mga ka-aksyon itong kanilang power para makapag-celebrate. At siguro mga last day na makasama ninyo yung mga mahal sa buhay po ninyo na nagsiuwian nitong bakasyon. Oo, kasi alam nyo kahapon. At siguro hanggang ngayon, siksikan pa rin po dyan sa may T-Plex, mga ganyan. Dahil sa dami ng mga umuwi po nating mga kababayan. So, medyo sira po yung ating mga diets. Kung may sinusunod po kayo, yung specific diet po ninyo. So, ngayon, ayan, hindi nyo man siya ginawang New Year's resolution. Parang di na kasi uso yun eh. Yung gawin mo na lang kung gagawin mo talaga. Pero kung yung maglista ka, ay nako, makaramihan sa mga yan, eh, hindi mo din magagawa. Kung gagawin mo na. Ayan, at fortunately, tayo na as a human being, yung katawan natin well-equipped ang mga yan para eliminate yung mga toxins na hindi na kailangan yung specific diets, mga special diets. May natural way yung ating katawan para ilabas niya yung mga toxins. So, yung iba na lang siguro inaalalayan po natin yung process ng pag-detox o yung detoxification o pag-eliminate ng ating katawan ng mga toxins na yan para mas mapabilis. Lalo na siguro yung mga tao na ang aim nila is makapagpabawas na ng kanilang timbang. Ayan, sabi nga yung katawan natin kaya niya na mag-eliminate ng mga toxins na hindi na siya nangangailangan ng special diets o kaya naman yung mga mahal na supplements. Pero syempre, alam niyo, kasi sabi natin, natural process. So, hindi siya ganun kabilis. Yung pacing niya siguro hindi ganun kabilis. Slowly na nangyayari ang mga yan. Yung iba hindi nila gaanong nahahalata. Or, yung iba siguro hindi nila magawa kasi diba, yung iba po ng activities po natin, siya naman yung kumukontra dun sa process ng katawan natin na ma-eliminate yung toxins na yan. At eto, sa pamagitan po ng detoxification, yan, pag inaalalayan po natin yan, na-enhance pa natin yung natural detoxification system ng ating katawan. Yan, paano ba yung mga, kasi yung mga common misconception? Sinasabi yung parang, ay, okay lang kasi kaya naman ng katawan natin. Kasama doon sa sinasabi, yung ibang mga misconceptions po dyan. May mga popular o yung mga uso na detox diet na sila yung
madalang na ma-identified sila doon sa specific toxins na ang aim nito ay alisin etong mga hindi magandang mga bagay siguro na naipasok po natin sa ating katawan dahil nga sa unhealthy eating po natin at unhealthy habits po natin itong nakaraan. So, ito, sabi dito, merong mga pamamaraan para matulungan natin, para mas maging effective yung natural detoxification. So, hindi na siguro kaliwa kanan ang magiging imbitasyon sa inyo. I-limit na po natin ang pag-inom ng alak. Alcohol, mga kaaksyon. 90% o higit pa rito ay siya yung nag-metabolize doon sa ating napupunta doon sa ating liver. Kung hindi nyo nililimitahan, so ang napaparusahan dyan mga ka-action, yung ating liver o yung ating atay. At kapag yan ay naipon po doon sa ating liver, pwedeng magkaroon ng cancer-causing chemicals. Yan, yung naipapasok po kasing alcohol ay nagiging acetaldehyde. Isa siyang kilalang cancer-causing chemical. Ayan, kapag nalilimitahan po natin yung alcohol at nire-recognize po natin itong acetaldehyde bilang isang toxin, ayan, nako-convert na niya ito sa isang harmless substance na tinatawag na acetate na later on na-eliminate o naaalis sa sistema ng ating katawan. Beneficial din kung low to moderate lang yung intake po natin ng alcohol. Beneficial siya doon sa ating heart health. Dahil kung labis-labis naman ang pag-inom, pwedeng magkaroon kayo ng health problems. Severe, matindi. Grabe yung damage na pwede po niyang idulot doon sa liver function po natin. Nagbi-build up ng fats. At nasusugat daw yung ating liver, yung ating atay. At ayan ay namabaga. Yan, kapag excessive drinkers po kayo, matindi kayong mag-inom. Alam niyo yung gusto nyo, yung iba kasing mag-inom, gusto nila ma-blackout talaga sila. Ano meron doon pag ma-blackout ka? Bakit yung iba yun yung hinahanap nila na gusto nilang marating kapag sila ay nagiinom. So yan, kapag excessive, sobrang dami ng iniinom po ninyo, asahan ninyo ang severe damage sa liver function po ninyo. Dahil nga, nasabi natin, napapalibutan ng fats, nasusugat, syempre, ayan din ay namamaga. Kapag nangyari po yan, hindi siya makapag-function ng maayos. Hindi nito magawa yung kanyang task. Hindi nito magawa yung kanyang trabaho. Kasama na yung pag-filter o pagsala doon sa mga waste at iba pang toxins na nandyan sa ating katawan. Dahil ito ang primary na function ng ating liver. Lalong-lalo na, kasama na dyan etong detoxifying. Sabi nga natin kanina, sinasala niya yung mga waste na pumapasok sa ating katawan. Itutuloy po natin itong mga ka-action pagkalipas lang po ng ilang paalaala. Kia Kababaihan in Action.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa, Kia, Kababaihan in Action. Kasama niyo pa rin po ako, Action Dove Tibakay, Technical Department Action Conrad Alvarez. Sa mga lecturers, pinag-uusapan po natin paano po mag-detox. Yan, kailangan na po nating mag-detox mga ka-action. Dahil sa dami po ng mga na consume po nating pagkain, I hope, diba, ganyan, mas maayos-ayos pa rin po yung pakiramdam natin. Wala yung mga, alam niyo yun, pag holiday kasi, tumataas din ng cases ng mga hypertension, mga, high blood sila, diba? Yung health ng tao, doon napapansin nila after ng mga celebration tulad po niyan. Ayan, dito sa mga ka-action natin. Hello po sa inyo. Ayan, maya ay kamustahin ko kayo dyan. Apo naman natin nakikinig, nanonood itong ating mga ka-action. Pero ito muna mga ka-action, balita muna tayo sa munang mahalagang balita. Patay ang 3 inmate. Habang 14 ang sugatan sa naganap na riot sa loob ng New Bilibid Prison noong linggo ng gabi. Ayon kay Bureau of Corrections, sa Bucor spokesperson Gabriela Chalclag, nagsimula ito alas 6 ng gabi. Agad namang naawat ng jail guard ang away, ngunit inabot ng 1 oras bago makontrol ang gulo. 7 inmate naman ang pinanagot dahil sa pagsisimula ng gulo. Nasabat dito ang ilang sumpak at iba't ibang bladed weapons. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Ayan mga ka-action, binabati ko po ng Maaksyong Morning. Ma'am May Bonzo, good morning. Good morning 2022, keep safe. Hello, Chloe. And kay Gab. Fefe of Shopee, sabi niya. Auntie Eddie of Balinaw, and to all viewers and listeners. Ayan, yan po ay galing naman po kay Ma'am May Bonzo. Ma'am Marta Doria, good morning po sa inyo. Ingat palagi. God bless and Happy New Year. God bless sa lahat ng mga ka-action natin po na nandito. At ingat lagi sa mga gawain po natin, sa mga may lakad, ganyan. Ingat po tayo. Ma'am Delia Cabais, good morning po sa inyo. Saan ang lakad? Action Claire? Magni-Navy ka? Good morning, Sir Jess at Ma'am Marvic Amar. Good morning. Opo, happy 3 Kings Day, Ma'am Dav. Ayan, hanggang 6. Opo, thank you, Ma'am Marvic. At syempre, wait lang. Eto pa, Engineer Rosario Montemayor Pasyon. Maaksyong morning po sa inyo. Mabilangan, Fabiliar. Janice, ayan, hello. Ay, wait lang, ihilo ako dito. Hello po sa inyo. Salamat sa inyong panood, pakikinig dito sa ating program. Naku, mga ka-action, matatapos itong oras po natin. Pero sabi ko po sa inyo, ingatan po lagi ang ating kalusugan. Para mas, blissful, ayan, mas safer tayo itong 2022 at lalo ngayon, di ba? Dahil meron nga yung Omicron variant at medyo tumataas sa bang lugar itong COVID-19. Buti na lang dito sa Pangasinan, mababa, pero huwag kayong magpakampante, mga ka-action. Ingat-ingat pa rin lagi ang kasagutan po dyan. Sir Ricardo Kakbay, good morning! Shoutout po dyan sa may Bulinaw, Pangasinan, sa lahat ng mga tagapakinig po natin dyan sa Bulinaw. Ay, nako, soon makakapunta ulit dyan ang tao. I mean me, ha? Oo, kasi maraming makapasyal na po dyan. At last na lang mga ka-action. Ayan, i-focus din po natin sa pagtulog.
bawiin po natin yung mga naging puyat po natin mula doon sa yung mga ka-action natin na nagsimbang gabi hanggang sa sunod-sunod na yung mga parties, handaan, mga okasyon po ninyo, ibawi po natin sa pagkakaroon ng sapat quality na tulog, mga ka-action. This is a must para masuportahan po natin yung health po ng katawan po natin at yung natural detoxification system. So ako, matutulog na ako ng mga 6 hours, 7 hours. Parang yun na yung normal mo. Kung ano yung normal dapat mo na pagtulog, yun dapat ang masunod natin. 10 o'clock is 10 o'clock. Matulog ka na ng oras na yun. Okay, mga ka-action, ako wala na po kung sapat na oras. Dahil alas 10 na naman, bigyan daan po natin itong susunod na programa para naman maipasok nila yung iba pang mga balita at impormasyon dito sa ating himpilan para po sa inyo yan lahat, mga gilo po naming tagapanood at tagapakinig dito sa Aksyon Radio Pangasinan. Papaalam na po ako mga ka-action. Sa alam po ng aming Station Manager, Action Violi Valdas Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Ako po itong inyong nakasama, Action Dav T. Bakay. Nag-iwan po sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino! Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya
na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.